Ayan mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so wala na tayong paligoy-ligoy. Meron tayong katanungan ng isa nating kapitbahay about dito sa ating pre-PBX system na in-install at saka kinonfigure. Okay, so nagtatanong po siya sa akin kung paano nga ba daw mag-create ng IBR. Okay, so dyan po sa mga tropa nating IT na hindi pa familiar sa IBR. So, yung IBR mga kapitbahay, yan yung tinatawag natin na interactive voice response. So, kunwari, di ba mga kapitbahay, kapag tumawag kayo sa isang company, like for example, i-dial mo yung company number or yung trunk line nila, pag nag-dial ka, sasabihin niya is, "Welcome to our company. If you know the local number you're dialing, please dial it now. If you want to talk to the accounting or if you want to talk to the HR, press 1. If you want to talk to the IT department, press 2. Yan. So, yan yung tinatawag natin na IVR mga kapitbahay. Yan yung naririnig natin kapag tumatawag tayo sa isang trunk line. Okay, so meron tayong isang kapitbahay. Yan, may katanungan po siya. Saan na nga ba yung tanong nun? Ayan yan. Yan katanungan po niya. Sir, pwede ka ba gumawa ng video kung paano maglagay ng IVR greetings at mag-assign or mag-sign kung sa kani-kanino pupunta yung mga calls na yon. So, yan po yung ituturo natin sa kanya dito sa PBX natin na to, kung paano mag-create ng IVR at saka kung paano papupuntahin or kung paano papaganahin yung press 1, press 3, or press 2. Okay, so basic lang to mga kapitbahay, no, kasi napakadaming tutorial pagdating dito sa PBX na to. Kaya kung gusto nyo mag-install na ito tapos i-run nyo dun sa office nyo, hindi kayo mahirapan kasi napakadaming tutorial. Ang daming vlogger na nagpa-vlog nito. Pero ito, dahil nga sa subscriber natin na request, nagpapaturo po siya. Okay? So, punta tayo dito. Like, for example, assuming nakaset up na yung PBX mo, tapos mayroon ka ng, yan, nakaset up na rin yung inbound routes mo. Yan. So, napakadami po kasi yan. Kuwari, nakaset up na yung inbound routes mo. Tapos, yung inbound routes po, mga kapitbahay, yan yung tinatawag natin na si inbound route, parang yan yung rule na kung paano gagana yung PBX natin. Like for example, tatawagan natin yung number or yung trunk line na yon, si inbound yung magmamando kung ano ang gagawin or saan niya pa pupuntahin. Okay, so assuming na nakapag-create ka na ng inbound route, tapos assuming na mayroon ka ng trunks, ayan, mayroon kayo ng PG SIP trunk, ayan, mayroon ka ng ganyan, ayan. Yan, sample lang to mga kapitbahay. Sample lang to ng SIP server ko. Sample, meron ka ng SIP trunk, tapos meron ka na ring mga extension. For example, kung nyo mapapansin, meron na rin ako mga extension. Ayan. Yan. Alright. So, ang gagawin natin ngayon, ituturo natin sa kanya kung paano mag-assign ng IBR or mag-create ng IBR. So, okay. So, syempre, unang-una mga kapitbahay, pag pumunta ka rito sa IBR, yan. Pag pumunta ka yan sa IBR, yan, wala pa yan. So, ang gagawin mo, mag-add IBR ka. Yan. So, doon tayo sa IBR na na-create ko na para madali na lang. Okay, edit natin to. Ito, assuming na hindi ka pa nakapag-create. So, paano ba mag-create ng IBR? Okay, so, ayan. IBR name, IBR description, tapos ito announcement. Yan po yung ina-upload. So, paano nga ba mag-upload ng recording dito sa ating pre-PBX. Okay, so ito mga kapitbahay, kapag nag-upload ka ng IPPBX recording, dapat naka-WAV. Yan. WAV file extension po. For example, ito, output yan, dapat ganito po siya. Kasi kapag ganyan, MP3 or MP4, hindi niya tatanggapin. WAV po yung tinatanggap. Halos lahat ng mga PBX system, WAV po. Okay, so paano nga ba upload nito, yung file na to. Paano mag-upload yan? So, punta ka lang dito sa admin, tapos punta ka rito sa baba. Ayan, system recording. Ayan, kung nyo papansin. Kapag kinlik mo yan, add. Pag nag-add ka yan, lalabas. Lagyan mo lang ng pangalan, tapos, ayan, ibabrowse mo lang yung file kung saan nakasave. For example, nakasave siya dito. Output, saan na ba yun? Output, ayan. So, yan yung WAV. So, pag in-upload mo yan, automatic, lalabas na po siya dyan pag pumunta ka rito sa system recording. So, yan na yung file na in-upload ko. Main IBR. Okay? So, paano nga ba mag-create? Like, for example, kapag nandito ka na sa IBR, yan, sana naintindihan nyo, no? Kapag nandito ka na sa IBR, ayan, diba, in-edit nyo yan. So, ito, manghingi yan, announcement. Paano nga ba mag-create ng announcement? Punta ka lang dito, ayan, announcement.
Yan, dito sa application, announcement, tapos ayan, create ka lang ng bago. Yan. Tapos, recording. So, yan, yung kinreate natin or yung in-upload natin kanina. So, select mo na yan. Tapos, magkakaroon ka na. Tapos, may mga rules po yan. Ito pala mga kapitbahay, no? Kuwari, create ka ng IBR. Hindi ka mahihirapan kasi, kunyari, yung tab na yun, hindi mo maintindihan. Click mo lang to, yung question mark. Yan, lalabas agad yan. Yan. For example, ito, announcement. Diba? Lumalabas agad. So, napaka-basic. Alam mo na agad. Okay, so, create tayo ng IBR. So, for example, ito, IBR natin. IBR announcement. Ito, main IBR. So, napakadaming features nito mga kapitbahay. So, ang gagawin na lang natin is, i-default lang natin kasi medyo mahaba ang explanation kapag in-explain natin na isa-isa. So, ang ituturo ko lang ngayon is kung paano mag-basic create ng IBR. Okay, so, timeout 10. Yan. Alert info. Yan, napakadami po yan. Ano, kapag binasa mo yan. Tapos, ringing volume override yan. Sasabihin naman niya dyan, no? Okay? So, sa atin, ganito lang muna. So, invalid recording, so, i-default ko lang. Pwede mo yan ipunta kung saan-saan. Invalid destination. So, kapag napunta siya sa invalid destination, like for example, mali yung napindot niya, mate-terminate yung call. Pero, kung mali yun na, ikaw, kung gusto mo hindi ma-terminate yung call, so, pwede mo yan i-assign kung saan mo gusto. Mali yung destination. So, mapupunta siya dito sa ring group, which is, dun sa ring group na yun, mapupunta siya dun sa receptionist. Pwede pong ganun. Ayan, napakadami pong magandang features tong pre-PBX natin. Okay, so, yan lang. Yan, tapos, alright. So, yan, default, kopyahin na lang po nyo yan para matesting nyo. Alright. So, tapos, ang importante, ang susunod na main topic is, paano mo i-point yung calls papunta doon sa, kunwari, if you want to talk to the HR department, press 1. If you want to talk to IT department, press 2. Or if you want to talk to the receptionist or want to talk to the sales, press 0 or stay on the line. Okay? So, dito po yan mga kapitbahay. IBR entries. Ito sa, digits yan. So, press 1, so mapupunta siya rito sa 3301 sa may PC ko na to. So, kung inyong mapapansin, ang extension ko lang dito is 3301. So, yan yung nakaset up dito sa PC ko, which is swiper ko dito sa PC ko, 3301. Yan, 3301. Tapos, yung isa, yung press 2, extension is 3302. Yan yung nakaset up dito sa phone ko. Yan yung nakaset up dito. Okay? So, pupunta tayo ngayon dito sa mga add another entry. So, add ka lang ng add dyan kung saan mo gusto. Like, for example, hanggang 7 yung option mo. So, 7 din i-add mo dyan. Tapos, ipo-point mo lang din kung saan mo gusto. So, extension, tapos yung extension piliin mo. Pwede mo rin sabihin sa inbound route or sa call recording or sa somewhere sa phone directory, nasa sa inyo na po yung kung saan yung i-point. Basic or napakaganda, alam mo na agad kung ano ang trabaho nun kasi nandiyon na lahat yan nandiyan na lahat, hindi ka na magkakamali. Okay, so once na na-create mo tong IBR na to, automatic default, kapag tinawagan yung trunk line mo, kumari nakaset up na yung trunk mo at saka nakaset up na rin yung inbound routes mo, automatic babasahin niya to. So default po yan, system default, yan yung unang babasahin niya kapag tinawagan mo. So dahil wala tayo ngayon pang testing na trunk line, dahil nga hindi naman to naka live, so basic local to local calls lang to. So ang gagawin natin para matest natin to, itong IBR natin, ayan, kung yung mapapansin, may IBR na po ako dyan, in-upload ko na yan. Ayan, kung yung mapapansin, para matest mo yan, kasi kung wari, nasa bahay ka lang o wala ka pang test or wala ka pang trunk line, so ang default na number ng IBR na to is 77, 7. Ayan, ito yon. So, parang system default, yan, kapag denial mo, matitest mo yung IBR. Okay? So, kumari, kompleto ko na. So, nakaset up na yung IBR mo. Yan, may IBR ka na, nakaset up na yung inbound routes mo. Ayan, inbound. Tapos, nakaset up na rin yung trunk mo. Ayan. So, ibig sabihin, online na yung pinaka-trunk line mo. So, pwede mo na i-test tawagan yun. Matik, gagana po yan. Pero dahil ngayon, wala tayong trunk line, ipapakita ko sa inyo para malaman nyo na gumagana. So, ganun lang ang pag-setup ng IBR. Basic.
add IBR ka lang. Pero siyempre, upload mo muna yung file na naka-WAV dito sa system recordings. Ayan. Pag in-upload mo dyan, lagyan mo ng pangalan. After mo malagyan ng pangalan, create ka ng announcement. Ayan. Kung ano yun. Kung IBR ba yun na para sa ganitong company, IBR ba yun na para sa pangalawang company. So, yan yung purpose ng announcement. Tapos, pag nag-create ka na yan, punta ka dito sa IBR. Ayan. Tapos, fill upan mo lang lahat yan. Okay? Tapos, dito sa baba, importante kung saan mo gusto pumunta kapag nag-press ang tumawag. So, eto, papakinggan natin. So, idadial natin tong 77 na to. Yan, kung nyo mapapansin. So, ipipress natin yung, kung nyo mapapansin dito sa IBR natin. So, ang cellphone ko is number 3302. So, press 2. Okay? So, pag sinabing press 2, ipipress natin yung 2, magre-ring yan. Magre-ring yan dito sa phone ko para matesting natin. Okay? So, let's go. Punta tayo dito. Yan. So, si 3301 ang gagamitin natin pang dial ng IBR para i-press natin yung 2 under dito sa phone natin. Okay, kung ano mapapansin. So, balik tayo dito. Dashboard. Kompleto na. So, i-dial natin tong 77. So, kanya mapapansin. Mabuhay. Welcome dito sa Kapitbahay website. Kung gusto mong makausap ang accounting, diba? press 1. Kung gusto mong makausap ang IT department, press 2. Kung gusto mong makausap yung admin, press 3. Kapag hindi ka na makapaghintay, stay on the line or press 0 para mapunta ka sa IT accounting. department, Salamat. ipipress natin yung 2. Wait lang. Press 2. Wait lang, mali. Ulit. Dahil natin, 777. Mabuhay. Welcome dito sa Kapitbahay website. Kung gusto mong makausap ang accounting, press 1. Kung gusto mong makausap ang IT department, press 2. Kung gusto mong makausap yung admin, press 3. Kapag hindi ka na makapaghintay, stay on the line or press 0 para mapunta ka sa accounting. So, salamat. Ipipress natin yung 2. So, ayan. Kaya papansin. Nagdi-ring po yung phone ko. Ayan, kaya papansin. So, dumiretso siya dito. Alright. So, ganun lang. So, balik tayo dito. Ayan. I-out natin. The person at extension. Okay, so walang sumasagot. Okay. So, ayan, gumagana mga kapitbahay. So, ganun lang ka-basic ang paano mag-create ng IBR dito sa PrePBX natin. Okay? So kung hindi nyo masyadong kabisado yung mga setup ng mga inbound routes, trunks, so napaka-basic lang po niyan. Nandyan po lahat. Pwede nyo i-search yung mga ibang vlogger na mayroon silang active na trunk line. Pero kung hindi nyo makita, so chat nyo po ako sa FB, follow nyo ako para i-guide ko po kayo kung paano mag-setup ng trunk, paano mag-setup ng inbound route live. So, hindi ko siya ngayon kasi mapakita kasi wala naman tayong live na zip trunk para ma-testing natin to. Alright? So, napaka-basic lang pag nag-setup ng trunks. Ang kukunin mo lang naman dyan is yung IP ng zip trunk mo. Page zip settings, yung IP na zip trunk mo. Kung by username sila, so username and password mo, automatic. Yan, so automatic papasok na po agad yun. So, ganun lang ka-basic. Server port kung may server port ka, pero mostly naman 5060 lang ang ginagamit, so hindi madalas nilalagyan ng static port, so automatic default. Okay, nasa sa inyo na po yun kung paano nyo i-set up yung server, kung maggagamit ba kayo ng sarili nyong port. Yan, so yun. Right, so maraming salamat, God bless and peace. Sana may naintindihan kayo sa bago nating vlog for today. Alright, so stay tuned and God bless and peace.